So mga tol, kakatapos lang po ng laban sa Brooklyn, New York, USA sa pagitan ni Jaron Ennis versus Sander Zayas. Ang liyamado po at inaasahan naman nanalo sa laban na yan si Jaron Ennis. Ganyan nga po ang nangyari. Tinalo po ni Ennis ang kampiyon na si Zayas via technical knockout sa round 7. Tatlong beses pong pinabagsak ni Jaron Ennis ang champion na si Zayas. Una sa round 1, pangalawa sa round 5 at pangatlo sa round 7. Pero pagdating ng round 3 mga tol, nakabawi sana itong si Zayas. Nasaktan niya si Ennis nang tamaan niya ng straight. Hilong-hilong nga po dyan si Jaron Ennis, pero nakarecover po si Jaron Ennis mga tol. Sa mga sumunod na round, dominante na ang ginawa ni Jaron Ennis hanggang sa pasukuin niya na si Sander Zayas. Dahil dyan mga tol, si Ennis na po ngayon ang bagong Unified WBO at WBA Super Welterweight World Champion at isang ganap na po siya na 2 Division World Champion. Nananatili pa rin pong walang talo si Ennis. Umabante na ang record sa 36-0 habang nakatikim naman po ng unang talo si Sander Zayas sa professional boxing career niya. Bumagsak na po ang record sa 13 wins and 1 loss. Samantala, panalo naman po ang anak ni legend Juan Manuel Lopez na si Juanma Lopez de Jesus na napalaban din po sa card na yan. Brutal knockout nga po ang sinapit ng kalaban niyang si Alberto Motos sa loob lamang ng first round. Isang left straight po ang nagpabagsak sa kalaban. Hindi na nga po nagawang bumangon pa nito. Dahil dyan mga tol, umabante na po ang record ni Juanma Lopez de Jesus sa 6-0. Nananatili pa rin po siyang undefeated. Bumida nga din po dyan mga tol si Ben Whittaker. Panalo ito via technical knockout sa round 2 kontra dito kay Richard Rivera. 2 beses pa nga pong pinabagsak yan ni Ben Whittaker. Dahil dyan mga tol, nananatiling WBC Silver Lightweight Heavyweight Champion itong si Whittaker at nananatili po siyang walang talo. Umabante na po ang record niya sa 12-0 with 1 draw. Sa co-main event naman mga tol, panalo na naman po ang anak ni legend Fernando Vargas na si Emiliano Vargas. Tinapos lang po niya sa loob ng round 4 itong kalaban niyang si Brice Mills. Dahil dyan mga tol, nananatili din pong walang talo itong si Emiliano Vargas. Umabante na po ang record niya sa 18-0 with 15 knockouts. Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, dati pong naka-sparring ni Casimero itong si Emiliano Vargas noong nasa Amerika pa si Casimero. Dahil tapos na po ang laban na yan, tutungo naman po tayo sa laban bukas ng kababayan natin na si Jerwin Anca sa Supa Boxing, kung saan makakalaban po niya itong unbeaten fighter na si Omar Trinidad sa naganap po na weigh-in kanina madaling araw. Kapwa po nakuha nila ang weight limit sa featherweight division. Nagkaangasan pa po sila sa face-off. Grabe po ang titigan, pero hindi po nagpatinag ang kababayan natin na si Ancahas. Tinitigan din niya na masama itong kalaban. Iwala nga po ang Team Ancahas na makukuha nila ang panalo dahil sa sobrang tindi ng training ni Ancahas. Kinuha po kasi ng Team Ancahas itong si Memo Heredia. Kinuha po ng Team Ancahas si Memo Heredia bilang strength and conditioning coach. Yan po yung dating strength and conditioning coach ni Juan Manuel Marquez at General Casimero. Kaya tingnan natin mga tol kung maghahalimaw si Ancahas sa laban bukas. Sa kabilang banda naman mga tol, binakanti na po ni Alexander Usyk ang mga titulo niya sa heavyweight division, ang WBC, WBA at IBF, pero aniya, kahit binakante niya ang kanyang mga titulo, makikipag last dance pa umano siya sa boxing. So parang nagpapahiwatig na nga po na malapit na magretiro si Usyk. Agad naman pong na-elevate bilang full champion sa WBC heavyweight itong si Agit Kabayel. Samantala, General Casimero nagpatato. Pinatato nga po ni Casimero mga tol ang mukha ng kanyang anak at sinabi ni Casimero mas masakit pa daw yung tato kesa daw sa suntok ni Luis Neri. Samantala, takaw pansin naman po ang tato ni Casimero sa likod niya. Yung kulayan niya ng kulay red. Lumalabas na ang tato pala sa likod ni Casimero ay mula sa Japanese Onimas na kumakatawan sa isang nakakatakot na dambuhala o demonyo mula sa alamat ng Hapon. Tapos kinulayan pa yan sa red na nauugnay sa matinding galit, silakbo ng damdamin at kapangyarihan. Kaya may mga nagsasabi mga tol na kaya daw pala natatakot itong sina Oya Inoue kay Casimero dahil sa tato ni Casimero. Pampataboy daw kasi yan ng monster.